may mga tanong tayong sasagutin. Number 1, nagpang-abot-abot pa talaga sa iisang gabi yung mga shepherds at yung mga magi. Number 2, sa barn ba talaga pinanganak si Jesus? Pinanganak ba siya sa kulungan ng hayop? Number 3, kailan bumiyahe si Mary and Joseph from Nazareth papuntang Bethlehem? Nung bumiyahe ba sila, kabuanan niya na? Etong libro na to, Jesus Through Middle Eastern Eyes, Cultural Studies of the Gospels, written by the late great Dr. Kenneth Bailey. Dr. Kenneth Bailey was a professor emeritus of Middle Eastern New Testament Studies in Jerusalem. He spent 40 years living and teaching New Testament in Egypt, Lebanon, Jerusalem, and Cyprus. I'm telling you, this guy knew what he was talking about. Based on this study and cultural backgrounds of the Bible, hukayin natin yung Christmas story. Sa Gospel of Luke, ito ang mga present. Ito mga characters na to. Sa Luke chapter 1, makikita natin John the Baptist and Jesus. In-announce po yan ni Angel Gabriel. Yung isa kay Zechariah, sa daddy ni John the Baptist. Tapos yung isa kay Mary naman para sa kay Lord Jesus. Tapos, buntis na po siya. Dumalaw siya kay Elizabeth. Chapter 1 verse 39. At that time, Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. Sa Luke chapter 2, yung birth ni Jesus, in those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. Nasa direct lineage po ni King David si Joseph. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. Nung bumiyahe po sila, ibig sabihin, buntis na po si Mary pero hindi pa niya kabuanan. Kagaya ng mga kunento sa atin ng mga bata pa tayo na manganganak na talaga si Mary nung bumiyahe sila. Hindi po, kasi alam niyo po kung bakit. Kasi mahihirapan pong bumiyahe. Kasi ang distance from Nazareth to Bethlehem of Judea, 90 miles. Mga 4 na araw na 8 hours walk yon. Okay? Kasi hindi sila pwedeng magdiretso ng lakad sa gabi. Delikado, maraming desert pirates po. Siyempre, ang panahon, malamig, delikado yan. Tapos kailangan, isang grupo sila, isang caravan silang babiyahe para safe. 3 to 4 days walk po yan, 8 hours a day, 90 to 100 miles in kilometers, mga 140 plus to 150 kilometers po yan. Malayo po yung biyahe nila. So, ibig sabihin, si Mary at si Joseph, pumunta sila sa hometown ni Joseph na tinatawag na City of David, na ang pangalan ay Bethlehem. Nagstay sila doon. Nung nandun na sila, nagpunta si Mary kay Elizabeth. Buntis na siya noon. Sa Judea na po yan. Magkakalapit na yan sa Bethlehem. Gaano kalayo yung hill country of Judea tsaka Bethlehem? Mga 10 kilometers lang po yan or 6 miles. Tapos, bumalik siya ngayon sa Bethlehem na ang distance lang ay 10 kilometers. Kasi it doesn't make sense kung pumunta si Mary kay Elizabeth na nasa Judea, galing sa Nazareth na 90 miles, tapos umuwi siya ulit ng Nazareth ng 90 miles, naglakad ulit ng 4 days, tapos babalik na naman siya sa Bethlehem, na buntis na siya, malaki na yung tiyan niya, na 4 days na ulit yung lakad. O, lalabas po, sobrang irresponsible ni Joseph noon. So dito tingnan natin, kailan sila dumating at kailan nanganak si Mary. Sa verse 6 ng chapter 2, while they were there, the time came for the baby to be born. While they were there. Hindi po as soon as they arrived. Hindi. While they were there, the time came for the baby to be born. Ibig sabihin, nakapwesto na po sila na maayos nung dumating yung kabuanan ni Mary. Kasi po, responsible po si Joseph. Malinaw ha? Lalabas kasi parang irresponsible ni Joseph. Biro mo, kabuanan na saka lang binahe. Hindi po, binahe na po yan. Kasi po dati naman, pag naglalabas ng edict o ng announcement, matagal po yung time frame. Kasi wala naman text message noon. So pag nagbigay ng announcement, binibigyan nila ng leeway yan. Puntahan naman natin yung accommodation. And she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them.
So pinanganak daw si Jesus at nilagay ni Mary sa manger kasi wala na daw guest room na available para sa kanila. Kakaroon po tayo ng problema doon sa ibang translation na ang ginamit ay there was no room for them in the inn. Bakit? Kasi inassume ng ibang mga Western or American scholars na ang ibig sabihin ng guest room ay commercial guest room. Pag inobserve ninyo kung paano ginagamit ng New Testament yung guest room, may dalawang salita po that represents guest room. Ano yun? Yung una, kataluma or katalyama, na ang ibig sabihin ay guest room sa bahay. Yung pangalawa naman ay pandaksyon, na ang ibig sabihin ay guest room sa isang commercial na place. Yung pandaksyon na Greek, na guest room din sa English, mababasa natin yung ginamit sa parable of the Good Samaritan. Tapos yung katalyama naman po or kataluma, yan po ay guest room sa loob ng bahay. Dalawang beses yung ginamit sa gospel. Yung Lord's Supper sa kataluma po ginawa or sa guest room sa isang bahay, hindi sa isang hotel. At saka sa birth ni Jesus, kataluma din po ang tawag. Ibig sabihin po, nilagay si Jesus sa manger pero hindi siya sa kulungan ng hayop pinanganak. Nasa bahay po sila. Sandali Kuya Ruther, bakit may manger? Sabi ni Dr. Kenneth Bailey, ang mga traditional houses, ganito po ang itsura. Yan, kita niyo to? Kita niyo yung diagram na yan? Yung door, tapos living room. Sa living room, merong manger. Yung mga bahay nila sa loob may manger o ang tawag natin sugaan ng alagang hayop. Doon sila sumusuga. Ibig sabihin, doon sila kumakain. Bakit? Kasi ang isa pong peasant family or masa na pamilya nung panahon na yun, meron silang manger o sabsaban sa bahay. Kasi meron po silang alagang hayop. Isang tupa para sa damit o kaya kambing para sa gatas at saka isang asno para sa pambiyahe. Pero kung mayayaman po, wala silang sabsaban sa bahay. Bakit? Kasi nakahiwalay po yung lugar ng mga hayop nila. Kasi mayaman nga eh. Yung mga American scholars nung inassume nila na barn. Kasi siyempre sa kanila, pag sinabing manger, nasa barn kasi wala namang nagme-manger sa bahay ng Amerikano. Parang tayo mga Pilipino, dito sa Manila, hindi naman tayo nagfa-fireplace. Wala tayong sigaan. Lahat po yan, merong fireplace. Ang mga bahay po sa 1st century Jerusalem or 1st century Israel, meron pong sabsaban sa sala. Okay, kaya matatandaan ninyo, si Jephthah sa Book of Judges, sasabi niya kay Lord, pag nanalo po ako sa gerang ito, pag uwi ko yung unang-unang sasalubong sa akin, iaalay ko bilang burnt offering. Alang naman tao, iniisip niya dun. Yung iniisip po niya kasi, yung mga hayop nila nakalagay sa labas ng bahay. So, iniisip niya, ang unang masasalubong niya, hayop. Tapos, ba't may sinabi ng walang space sa guest room? Iniisip natin, walang tumanggap kay Joseph at kay Mary. Imposible po yan. Bakit? Probinsya po yung Bethlehem. Ang tawag sa kanya City of David. Si Joseph, kaapo-apuhan ni David. Sa kultura po nila, imposibleng walang tatanggap kay Joseph. Pag-aagawan po si Joseph ng mga kamag-anak niya na dun magstay kasi isang karangalan sa kanila. Yung angels naman. Nung kinausap ng angels, yung mga shepherds, ito ang sabi ng angel, "This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread word concerning what had been told them about this child. So verse 20, the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Sa madaling salita, nung nakita ng mga shepherds si Mary, Joseph, si baby Jesus, nung nakita nila na sakto yung description, tuwang-tuwa sila. Sabi ng angel, sign. Ang sign, nakabalot ng lampin, nakahiga sa sabsaban. Tapos yung mga shepherds, sabi nila, punta tayo, bilis. Nagmamadali silang pumunta. Alam niyo kung bakit ang saya-saya nilang pumunta? Kasi po, yung sign na binigay ng angel, nakahiga sa sabsaban. Alam ng mga shepherds, may sabsaban sila sa bahay. Alam nila na pwede silang pumunta. Kasi yung mga shepherds po at that time, sila po yung lowest sa society pagdating sa uri ng trabaho. Ngayon, kung sa mayamang pamilya po pinanganak si Jesus, kung makikita nyo sa palasyo, nakabalot ng linen, nakahiga sa isang magarang crib, hindi po
po sila pupunta kasi alam naman nila hindi sila papapasukin. Pero sabi ng angel, nakabalot ng lampin, nakahiga sa sabsaban. Kaya meron agad silang mental picture at naintindihan agad nila na yung haring ipinanganak na tagapagligtas ng Israel ay ipinanganak sa isang pamilyang kauri nila. Isipin mo kung ikaw yung shepherd, isa ka sa pinakamababa sa society. Tapos yung sinabi ng angel, pinanganak ang hari tagapagligtas ng Israel. Tapos nakahiga sa sabsaban. May sabsaban kami sa bahay nakabalot ng lampin. Ganon kami sa mga babies namin, nagbabalot ng lampin. Ibig sabihin, yung pinanganak na tagapagligtas, kauri namin. Hindi ka ba mapupuno ng saya nun at may excite tumakbo at pumunta doon? At ang sabi, pagkakita nila, pag alis nila, sobrang saya nila. Pinapapurihan nila ang Diyos. Ibig sabihin, maayos po yung kalagayan ng family. Kasi kung nakita nila yung family, mukhang mga desperado dahil walang tumanggap, mukhang pagod na pagod, tapos dahil kakarating lang at bigla lang nanganak ng parang wala sa plano, tapos ang dilim, tapos puro hayop lang kasama, may mga pupu pa ng hayop, walang nag-asikaso kasi nga there was no room in the inn. Ang gagawin ng mga shepherds, hindi sila makakaalis ng masaya. In good conscience, ang gagawin nila, dahil probinsya ito at itong kultura sa probinsya, kukunin nila yung pamilya, ililipat nila sa bahay nila. Yun po ang mangyayari dyan. Ngayon, eto, very interesting. On the 8th day, tinuli si Jesus. Tapos sa verse 22, when the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. Dinala po sa temple si Jesus. Pag bagong panganak po yung babae, meron silang purification rites. Ilang araw yon? 40 days po yon. On the 40th day, so 40 days old na si Jesus, dinala po si Jesus sa Jerusalem sa temple. At doon siya na-meet ni Simeon at saka ni Hannah. Tapos, ang sabi sa verse 39, when Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee to their own town of Nazareth. And the child grew and became strong. Every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. Ngayon, ang tanong, kailan dumating yung wise men? Ilang gabi yung Christmas story. Kasi, pag nakikita natin sa mga stories, sa mga Christmas play, di ba? Tinuturo sa atin sa Sunday School, laging kompleto na sila. Nagkita-kita sila at nagpang-abot-abot sa iisang gabi. Tama? Saan natin makikita yung story ng wise men? Makikita natin yung story ng wise men sa Matthew chapter 2. Basahin ko from verse 1 to 3. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed and all Jerusalem with him. Sa Tagalog, nang mabalitaan ito, na marinig ito ni Herodes, siya ay naligalig at ang buong Jerusalem ay naligalig. Buong Jerusalem. Gaano ba kalaki yung Jerusalem? Gaano kalaki yung Jerusalem para siya maligalig? Ang Jerusalem po ay 140,000 square meters nung panahon po ni Jesus. Ang katumbas po niyan ay 29 na American football stadium. Kung 3 tao lang ang dumating, nagtanong-tanong dun sa city gate, paano naligalig yung buong Jerusalem? Ang laki-laki ng Jerusalem. Ano ibig ko pong sabihin? Yung tradition po na 3 yung wise men, ang basis po niyan, yung regalo kasi 3 klase. Gold, myrrh, frankincense. Yung gold po symbolizes the kingship, acknowledges the kingship of Jesus. Yung frankincense po is acknowledging Jesus as the high priest. Okay, kasi yung frankincense gamit ng mga high priest yan. Tapos yung myrrh, yan po ay gamit as tribute para sa patay. Nilalagay po yan sa kasama ng aloe, myrrh, aloe. Yan po ang nilagay kay Jesus nung namatay siya. Foretells the death of Jesus. Sinasabi nila na itong pinanganak na to ay hari at high priest at mag-aalay ng buhay. Ilan sila? Buong Jerusalem daw po naligalig. So ilan sila? Tapos, ito lang ba talaga ang dala nila? Ito. Okay. Para makita natin sa culture kung paano sila magregalo, you have to check on various occasions na merong mga dumating na mga dignitaries para mag-alay sa hari. Yung Queen of Sheba sa 1 Kings chapter 10, nag-alay po siya at nagbigay ng tribute kay Solomon. Arriving at Jerusalem with a very great caravan with camels carrying spices, large quantities of gold and precious stones. Caravan po. Pupunta ka sa hari, isang malaking caravan kayo. Tapos ano pang kailangan ninyo? Kung may dala kayong gold, pwede ba kayong tumawid ng disyerto ng kayo-kayo lang? Sa Nehemiah po, ang sabi, the king had also sent army officers and cavalry
cavalry with me. Kasi binigyan siya ng timber, binigyan siya ng gold para i-rebuild yung walls of Jerusalem. May dala siyang resources, hindi siya pwedeng magbiyahe nang wala siyang escort kasi marami pong desert pirates. Sa Tagalog, tulisan o mga bandido. Common sense would tell you, hindi po yung tatlong tao. Kailangan meron kang military escort. Kaya maliligalig talaga yung Jerusalem pag nakita sila. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child. On coming to the manger, the house. Hindi coming to the barn, coming to the house. Sa verse 13, nung umalis na yung mga wise men, sinabihan ng angel sa dreams na wag na kayong bumalik kay Herodes. Sa iba sila dumaan pabalik. Tapos si Joseph, kinausap ng angel sa dream. Itakas mo agad yung mag-ina mo. Get up, he said. Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt. Hanggang kailan sila doon? Where he stayed until the death of Herod. So hanggat buhay si Herod, hindi po sila bumalik sa Nazareth. Tapos sabi ko sa inyo, hindi ka pwede basta-basta bumiyahe o tumawid ng desierto kasi nga maraming tulisan. Kailangan mo magbuo ng caravan. Isang gabi nakabuo agad sila para makatakas papuntang Egypt. Paano yun? Kailangan nila ng resources. Walang problema kasi nag-provide si Lord, ang God the Father, ng resources gamit yung mga wise men. Malamang-lamang, yan ang ginamit ni Joseph para magkaroon ng immediate evacuation. Si Lord Jesus makatakas po siya papunta sa Egypt. Ba't kailangan sa Egypt? Bukod po sa nasa prophecy, ay yung Egypt po kasi ay hindi nasakop ng authority ni Herodes. So hindi pwedeng pumasok doon yung mga cavalry na papatay kay Jesus. When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he learned from the Magi. So, ilang taon na si Jesus nito? 2 years old na po. So, ibig sabihin, nung dumating yung mga Magi, hindi na po sila nagpang-abot-abot ng mga shepherds. Kaya po next time, pag makakita kayo ng Belen, isipin na lang po natin na this represents the whole story. Pero hindi po yan isang gabi nangyari. Ang buong story po nito tells us, number 1, sa simpleng family po pinanganak si Jesus, pero hindi po siya pinabayaan ng God the Father. Number 2, ang unang bisita po ni Jesus, yung mga pinakamababa sa social class. So kung mahirap ka, ang unang bisita po ni Jesus yung mga mahihirap. Na ngayon, kung mayaman ka naman, huwag ka magtampo. Kasi ginamit ni Lord yung mga mayayaman from the east, mga pinakamatatalino, mga maraming resources para bigyang parangal si Lord Jesus at para i-finance yung kanyang pagtakas. So si Lord Jesus po, ipinanganak siya para sa lahat ng uri ng tao. Sa story po na to, makikita natin, hindi po siya pinabayaan ng God the Father. At yung pamilyang pinagdalahan po kay Jesus, napaka-responsible po ni Joseph. Alam niyo ba, sa mga census noong unang panahon, hindi naman kailangang isama yung babae kasi hindi naman binibilang sa census ang mga babae. Pero bakit, nung lumuwas si Joseph, isinama niya na si Mary kahit buntis si Mary? Alam niyo kung bakit? Sabi ng Bible kay Joseph, ang description niya, a good man. Diba nung iniisip niya na baka nag-betray sa kanya si Mary, i-divorce niya sana, pero silently, para hindi ma-disgrace si Mary in public. Nasa Nazareth sila. Ang layo ng biyahe. Ba't hindi niya nalang iniwan sa Nazareth? Kasi concerned siya sa safety ni Mary. Kasi kung nandun yung immediate family ni Joseph, sino ang maniniwala na yung ipinagbubuntis ni Mary ay anak nga ng Diyos? Sobrang crucial po, sobrang delikado nung kalagayan ni Mary. Kung hindi kinausap ng angel si Joseph, malamang natuloy yung divorce. Pero kinausap siya ng angel, so nalaman niya na anak nga talaga ng Diyos yung pinagdadala ni Mary. Kaya niya sinama. Bakit? Kasi kung iiwan niya doon kasama yung immediate family niya, malalagay po sa alanganin ng buhay ni Mary. Kasi sa Mosaic Law, kung iniisip nilang nangalon niya si Mary, pwede nilang batuhin hanggang mamatay. Kaya kahit buntis si Mary at hindi naman siya kailangang isama sa census, sinama niya. Kasi nga, responsible, good man at loving si Joseph. So next time you celebrate Christmas, tandaan niyo po, hindi lang po isang gabi nangyari yung Christmas story. 2 taon po yan. Maganda po kasi naiintindihan natin yung kultura. Kasi si Lord Jesus po, hindi naman po siya Amerikano at hindi rin siya Pilipino. Hudyo po siya. Kaya maganda pag-aralan natin yung kultura ng mga Hudyo para maintindihan natin kung ano talaga yung nangyari. Nasaan ka mang kalagayan sa anong estado sa buhay, ipinanganak ko ang Panginoong Jesus para sa'yo. Kung may natutunan kayo, i-share nyo to sa mga ninyo, sa mga friends ninyo. Maraming salamat po. God bless you. Merry Christmas!